Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Yan. Maaari bang pumunta ka sa harap, Rachel, at pangunahan ng ating panalangin? Dear Jesus, please show me how to spend this day, sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and love us so fun. Shining your light and giving your grace, sharing your joy with smile on my face. Angel of God, my guardian dear, who has love, who meets me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Salamat, Rachel. Maaari na kayong maupo. Ngayon naman, may mga ipapakita ko sa inyo mga larawan at susuriin ninyo ito. Pero bago yan, basahin muna natin ang mga alituntunin sa ating loob ng klase. Basahin nyo nga lahat. Maupo ng makinig-aralan, maupo ng maayos, makinig ng mabuti, itaas ang kamay, maging mabait sa lahat, panatilihin malinis ang ating silid-aralan. Ayan, maraming salamat. Ngayon, narito ang mga larawan na inyong susuriin. Sasabihin ninyo ang salitang aha kung ang larawan ay nagpapakita ng mga pangangalaga sa ating kalikasan at naa kung hindi naman. Ano ang sasabihin kapag ka nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan ng larawan? At kung hindi naman? Ayan, simula na tayo. Hindi pag naulit na. Ayan, mahusay. Bigyan nga ninyo ng bongga clap ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, bongga! Ayan. Sino sa inyo nakakaalala ng ating huling tinalakay? Enzo, sige. Likas-kayang pag-unlad o sustainable development, tama. Ano kaya yung likas-kayang pag-unlad? Ano yung pakahulugan niya? Likas-kayang pag-unlad. Daisy. Ito ang pagtulong sa pangangailangan ng tao. Ayan, maraming salamat, JC. Ngayon, para malaman natin kung talagang naaalala niyo pa yung tinalakay natin, magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Basahin niyo nga yung panuto. Higit ang heart ay sapat lang kung ang pangalan ay kabilang sa likas kayang maunlad, sustainable development at kung hindi. Ayan. Sa gawain ito ay magkakaroon tayo ng dalawang grupo. Ang unang grupo ay ang nasa kanan. Maaari bang tumayo ang 5 miyembro? Victor, Wellness, Jackie, Rich, Remy, ayan. Para naman sa pangalawang grupo, Joy, Sophia, Daniela, Sandra, Russell. Ayan. Punta kayo dito. Sa harap. Linya kayo. Linya kayo lang. Linya po kayo. Mag-line kayo. Line. 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 Mag-line kayo. Yan. Paunahan po ito
Ito kung sino yung mga una siya yung bibigyan natin ng prize mamaya. Wait lang, wala pa. 1, 2, 3, go! Ma'am, tapos. Ayan. Sige, tapusin niyo yung inyo na. Sige. Yung tapos na maaari nang bumalik sa upuan. Tapos na ba? Ayan. Tignan natin kung tama yung mga sagot nila. Number 1, basahin nga po. Kasama ba yan sa likas kayang pag-unlad? Hindi po. Number 2. Mainit, gutom at kahirapan. Kasama ba siya? Hindi po. Tama. Number 3. Papapaganda o pag-aayos ng mga nasirang ecosystem. Kasama ba to sa tinalakay natin kahapon? Okay, number 4. Pag-ibig ng edukasyon pangkalikasan. Tama ba sila? Okay, number 5. Distribution sa bawat isa. Kasama ba to sa likas kayang pag-unlad? Kasama ba siya? Hindi, tama. Pareho ba sila ng sagot? Ayan, pero dahil nauna yung group 1, sila yung bibigyan natin ng palakpak. Bigyan nyo nga sila ng amazing clap. 1, 2, 3. Amazing. Ayan, mahusay. Ngayon naman, meron ako rito isang larawan. Susuriin ninyo kung ano yung nandito. At sasabihin nyo sa akin kung ano yung nakikita nyo. Maliwanag ba? Ayan. Ano to? Mga putol na kahoy. Saan ba natin madalas nakikita yung mga puno? Maraming puno. Daniel. Sa kagubatan. Tama. Magiging problema ba yung pagpuputol ng puno para sa ating kalikasan? Opo, magiging problema. Pero paano kaya nakakahadlang ito sa paggamit ng likas kayang pag-unlad? Sa tingin ninyo, paano magiging hadlang yung pagpuputol ng puno sa paggamit ng likas kayang pag-unlad? Ano po? Sige, Victor. Paano magiging hadlang yung pagpuputol ng puno? Tayo ka na. Ayan, tama. Yung mga tanong na yan ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayon. Dahil ngayong araw, tatalakayin natin ang mga hamon sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad. Ulitin nga po. Hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Sustainable development. Ayan, tama. Meron ako rito isang larawan. Tignan niyo kung ano to, kung ano yung pinapakita dito. Sige, ano yan? Jockey. May makapal na usok. Saan ba nakikita madalas yung makapal na usok? Jaden. Sa pabrika. Nakakita na ba kayo ng pabrika? Oh, ayan. Sa tingin niyo, yung paglabas ng usok na to, ano kaya yung nagagawa niya sa kapaligiran natin? Enjoy. Air pollution. Tama. Dahil ito ang una nating hamon sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad. Basahin nga po ng lahat. Mga negosyo na nakapokus sa kita. Ito ang mga negosyo na iniisip lamang ang kita at hindi sinasabi
Ayan, tulad nitong larawan na ito na pinakita natin kanina, yung mga pabrika, di ba madalas, hindi nila iniisip yung pangkalikasan or hindi sila sang-ayon sa ideya ng pag-unlad ng likas kayang pagkamit ng likas kayang pag-unlad kasi iniisip lang nila yung magiging kita nila. Tama ba? Oo. Ayan. Ngayon, tignan nyo naman ito. Ano kaya itong mga ito? Sige, Sophia. Mga non-renewable resources. Tama. Sa tingin ninyo, paano magiging problema yung non-renewable resources? Paano kaya? Sige nga, sino kayong makakasagot? Paano magiging hadlang o problema yung non-renewable resources? Para sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Paano? Sige. Aleya. Ano po? Paano magiging problema yung non-renewable resources para sa paggamit ng likas kayang pag-unlad? Nauubos, tama. Yan yung pangalawang hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Sige. Makibasa nga po. Pag sinabi nating non-renewable resources, ano ba yung kahulugan ng non-renewable resources? Sige, sino sasagot po? Non-renewable resources. Ano yung ibig sabihin niya? Non-renewable. Pag sinabi natin non-renewable resources, napapalitan ba siya agad? Ang gamit namin natin? Hindi, tama. Dahil, minsan, yung mga tao, kapag nakakakita sila ng mga non-renewable resources, madalas, hindi nila iniisip kung mapapalitan ba agad ito. Or, minsan, sila ay irresponsable sa paggamit ng mga non-renewable resources. Sa mga larawan na ito, ano yung mga nakikita nyo non-renewable resources? Sige nga po. Kylene. Coal. Arian. Natural gas. Tama. Ngayon naman ay ito. Ano kaya itong mga ito? Sige, Russell. Ano po ito? Russell. Populasyon. Tama. Ano ba yung nakikita dito? Para masabi yung populasyon ito. Maraming tao. Tama. At yan ay ang pangatlong hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Alamin natin kung ano yung pangatlo. Sige po. Pakibasa nga po. Pagkakataon ng populasyon sa hagdanan ng populasyon, mas sumarami rin ang mangangailangan sa likas na yaman. Ayan. Dahil tumataas yung populasyon, mas tumataas din yung demand para sa paggamit ng likas na yaman. Na kung saan, minsan nauubos ito or hindi napapalitan nga. Kapag dumarami yung mga tao, dumarami rin yung pangangailangan natin. Halimbawa na lang sa mga pagkain, mga damit, na sa paggawa ng damit, di ba, sa pabrika yung ginagawa. Kaya nagkakaroon ng mga negosyo na nakapokus lang sa kita. Sa pagdami naman ng tao, dumarami rin yung kinakailangan nating mga non-renewable resources. Pero dahil hindi nga napapalitan agad yung non-renewable resources, ito ay nauubos. Tama?
Naintindihan ba yung tatlong hamon? Ayan, sige, para malaman natin kung naunawaan nga ninyo, magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Basahin nga po muna ang ating panuto. Itaas-amit kung ang salita o mga salita ay tumutukoy sa hamon ng paggamit ng likasayang pag-unlad na ating tinalakay ngayong araw at kung hindi. Anong araw yung itataas nyo kapag kayong salita ay tumutukoy sa hamon ng paggamit ng likas kayang pag-unlad? Pag hindi naman? Tama. Para sa gawain ito, kayo ay makakati sa 6 na grupo. 6 na grupo. So, ang group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, at group 6. Ayan. Sige, simulan na natin. Tignan nyo ha. Yan, unang salita. Lit or cup? Lit. Lit ba yan? Lit. Pag susunod, kasama ba yan sa tinalakay natin? Ayan, tama yung mga sagot nyo. Yung pangalawang salita, tingnan natin nga. Lit or cup? O sige, ulitin natin. Ano yung pagsusunod? Kasama ba siya sa tinalakay natin? Lit or cup? Cup, tama. O, yung pangalawang salita po, pagsabog ng kumulasyon, lit or cup? Lit, tama ba yung mga sagot nila? Ayan, tama. Pangatlo, pagmimina, lit or cup? Cup, tama. Pang-apat, pagtapon ng mga basura sa ilog, lit or cup? Cup, dalawa lang yung nakakuha, group 6 at group 1. Yung pagtapon ng basura, tinalakay ba natin siya kanina? Kasama ba siya sa hamon? Ayan, tama. Kaya siya ay cup. O, ito number 5. Pagkaubos ng non-renewable resources, lit or cup? Lit, tama. O, tama kayong lahat. O, yung huli. Ay, mga negosyo na nakapokus sa kita, lit or cup? O, lit, tama. Kasi kasama siya sa hamon sa paggamit ng ligas kayang pag-unlad. O, itong huli, pagpuputol ng mga puno, lit or cup? O, taas na po, wala nang palitan ng answer. Lit or cup? O, yung group 6 lang po yung hindi nakakuha ng tamang sagot. Bigyan nga ng palakpak, 5 bagsak ng palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon, magkakaroon pa tayo ng isang pangkatang gawain. Pero bago yan, ano nga ulit yung tatlong hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad? Magbigay ka lang ng isa. Jaden. Pagsabog ng populasyon. Sino pa? Isa pa? Enzo. Mga negosyo na nakapokus sa kita. Isa pa po? Teresa. Sige, tulungan mo siya, Midi. Pagputol ng mga puno, kasama ba yun? Sige, ikaw, Victor. Pagkaubos ng mga non-renewable resources. Ngayon, sa pagkatang gawain na ito, kayo ay mahati sa 3 grupo. Group 1, ang 2 linya. Group 2, ang 2 linya. At
2, 3, and 2. Basahin nga po muna yung ating panuto. Magbigay ng paraan na makakatulong upang makamit ang likasayang pag-unlad ayon sa hamon na napunta sa inyong grupo. Ayan. Para sa gawain na yan, mayroon kayong 5 minuto. Ngayon, mag-form na kayo ng circle para makapunta kayo sa mga grupo ninyo. 5 minutes po. Ay, okay naman lang. Ay, Excuse po. Isip po kayo ng paraan para magbigay ng solusyon sa hamon na napunta sa mga group ninyo. Babasahin niyo po yan. Ano ba yung nakalagay dyan? Magbibigay kayo ng paraan para makakatulong or na nakakatulong sa paggamit ng likas-kayang pag-unlad. Kahit isang paraan lang po yung isulat nyo dyan. Excuse na po. Opo, kahit isa lang. Tapos, pupunta kayo dito sa harap mamaya para i-explain yung mga naging answer ninyo. 2 tao lang po yung pupunta sa harap para mag-present. Yung mga tapos na po, pwede nang bumalik sa upuan. Tapos antayin natin yung ibang group na matapos. Sige po. 3 minutes. Opo, kahit maikli lang po. Yung mga paper nyo po, lagyan nyo na ang pangalan ng members sa inyo. Ay, isa na lang yung magsusulat. Sabihin na lang yung pangalan. Punta na po kayo sa upuan nyo. Punta na sa upuan. Sige na po. Sige na lang. Maupo. Yung group na tapos na. Maupo na po.
representative na magpe-present sa harap ko ng gawain. Ayun, leader na lang po. Makinig ko sa group 1, pakinggan po natin yung explanation nila. Paraan ng nakakatulong sa paggamit ng Sabihin niyo po na yung hamon. Ano po sa inyo? hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Mga negosyo na nakapokus sa kita. Paraan na nakakatulong sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Pangalagaan ang likas kayang pag-unlad. Sige, bigyan po natin sila ng tatlong palakpak. 1, 2, 3. Ayan. Group 2, yung dalawang representative ko. Basahin ko muna yung hamon na napunta sa inyo. Hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Pagkaubos ng non-renewable resources, paraan na makakatulong sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Huwag ubusin ang mga non-renewable resources. Ayan. Bigyan natin sila ng tatlong palakpak. Ay, tawagin na natin ang huling grupo. Dalawang representative ko. Hamon sa paggamit ng likas kayang pag-unlad. Paraan ka. Paraan na nakakatulong sa paggamit Ano yung hamon na napunta sa inyo? Ang napuntang hamon sa kanila ay pagsabog ng populasyon. At ang paraan daw na naisip nila ay ang pag-family planning. Ayan. Bigyan nga natin sila ng tatlong palakpak. Ayan. Ngayon naman, para sa inyong individual na gawain, kayo ay gagawa ng slogan. Basahin nga po yung panuso natin. Pakibasa po. Ayan. Kayo ay gagawa ng slogan. Ano po kayo slogan? Sige po, pen and pen, marker, kahit anong mga marker po. Sige, meron lang po kayong 5 minutes para gawin yung slogan ninyo. Yung mga activity nyo kanina, pakipasa na po. Marker, kahit anong marker. Kahit ano po, kahit ano. Sino po may marker? Pahiraman niya po yung mga wala.
wag mo dilipodin yan. Yung mga tapos na po, lagyan ng pangalan sa likod. Yung gawa niyo. Sino pa po yung tapos na? Ay. Two minutes po. Pwede na magpasa yung mga tapos na. Ganun. Lagyan mo pangalan sa likod. One minute po. Okay na po. Sige na, pasa na po sa harap yung mga papel. Lagyan nyo na ng pangalan sa likod. One.
po? 1. Sakay po lang kayo. Tapos na po lahat? Sige, 1. Pasa na po sa harap. 1. 2. 5 na 5. 6. Akin na po. Wala na po. Sige, ayan, para sa isa pang gawain, pakibasa po yung panuto. Basahin at suriin ang mga pahayag sa ibaba. Isulat ang tentong pahayag ay tama at tentong mali. Meron lang po kayong 3 minutes. 3 minutes lang po. Yung sobra, ipasa na lang dito sa kapilang line. Sulat po yung pangalan at section. Yan, pasa na po. Answer na po. Ayun, tapos na po pwede na mag-pass. Yan lang kayo sa paano.
ngayong araw? Sino pong makakasagot kung ano yung tinalakay natin ngayong araw? Sige, Victor. Hamon sa paggamit sa likas-kayang pag-unlad. Ano po yung mga tatlong hamon? Magbigay lang ng isa. Alea. Pagsabog ng populasyon. Daisy. Pagkatapos ang non-renewable resources. Isa pa po. Sige. Rachel. Sige, tulungan mo nga siya. Wellness. Mga negosyong nakapokus sa kita, tama. At ngayon, para lubos na malaman kung maintindihan niyo yung ating tinalakay, magkakaroon kayo ng isang maiksing pagsusuli. Ayan. Isa po ito. Pasok sa likod. Ayan, para po sa pagsusulit na yan, pakibasa po yung ating panuto. Hamon sa paggamit ng likas-kayang pag-unlad at magbigay ng isang paraan na makakatulong para makamit ang mga likas-kayang pag-unlad. Sige po, pwede na po kayong magsimula.
Tapos na po? Sige, tapos. Wait lang po. Sige, ipasa nyo na lang sa harap. 3. Nasa lang po sa harap. 3. 4. 5. Wala na ba ito dyan? Ano ba po? Sige,